Wag na, uy. Banatan natin din yan para may panglibre tayo ka ano ba? Kabsa. Naalala ko dati si Yang ba? Payaw-ayaw ka akro. Yung pala bumiga. Naka-front seat pa. Yung ayaw-ayaw magpa-holding hands. De. Ay, naka. Ang sumeryoso si Yang doon. Ha? Hindi kasi sumeryoso si Yang doon. Nasilaw sa pera niya. Maganda pala ito, oh. Paiba-ibang kulay. Ito lang ba siya, Clark? Walang ano sa loob? Wala, yan lang siya. Ah, salamin lang siya. Sayang. Ganda siya. Tapos sabi niya hindi daw siya bumabas. Tinanong si Lisa, tinawagan ko anong oras uuwi. Ginawa naman namin, umuwi kami ng maaga. Nauna kami dumating. Huli ka balbon. Tapos na si Esteyak, alam niya ko na sinabi ko hindi daw lumabas. Sino may sabi sa'yo? Sabi nga, di kausap ni Esteyak si Akram. Di naman Akram pinicture na si Yang na magkasama sila. Tapos pinorward kay Esteyak. Alam ko naman na nasa labas. Tapos namawag kay Lisa, dito lang daw sa bahay. Tapos nang pauwi na kami, sabi ko, tignan ka ako natin, huliin ko ako kasi nagsisinungaling ka ako. Ginawa ni Esteyak, nung alam niya kung parating na kami, tinawagan niya si Akram na papauwi na rito. Kumbaga, hinold niya. Para mauna kami dumating dito. Dito sa sako sila, dyan sa Bibig Dawud, hinold niya dyan yung dalawa niya. Hinunta-hunta niya muna si Ah, di ba Akram. parang malapit lang yung bahay ni Akram dito dati? Oo nga. Kasi sexy pa na suot niya yan eh. Yung mga backless pa eh. Kung talaga siya yan ba ako sa damit. Puro pang sexy talaga. Kahit ngayon naman sa Pilipinas eh, puro pang sexy kahit ang masuot ng damit eh. Pagkama din eh. 3 days fasting. Pag di na kaya, kain. 3 days siya magsasala. Maya-maya tulog. Sabi ni Madam, tulog na siya. Hindi naman tulog. Yan na nga eh. Ba naman, umagang-umaga, ano oras na uuwi ng bahay? Diyos may marila. Wala ka naman sa kahirapan. Tinawagan ako. Sabi niya, go up. Sabi niya dito sa kwarto ni Jana. Magdala ka ng meter at sukatan mo ako. Sabi niya, ako naman si Tanga. Di akyat agad ako. Bakit? Sabi niya, Yung kanina? oh, bakit? Sabi niya, sirap pagka ako magpapakuha ng measurement. Wala pa sila. Sabi ko, imagine mo na, sirap pala na yun ay. Tumatawag na agad, wala pa pala. Sabi niya, andito ako sa kwarto ni Jana. Advance nga yan sila eh. Sobener. Pagka nakapagpabili kay Hasa ng art, bulitot ng Mabalik naman yan dito ah. hindi. Isang hakot lang pala. Di ba maliit lang ang kwarto ng madam na yan? Isang kwarto lang naman daw. Dalawa. Pero nakita ko, medyo maluwang din. Baka sa lang. Pero maluwang na maliliit. Hindi ko sure kasi VIP ko. Sa ano to? Suliman. Okay. Alam na kaya sa Suliman Pakit, baka ko saan naman pumunta tong asan. Tanungin niya.
Kasi nagpunta na ang IMC Alsanama ang tapos nagkataon yung madam medyo masungit pa. Yung nakadamit natin dito na pambata. yung ini-uber mo yung pintuan. Yung in-over ko, tapos na, gusto na ni madam na i-over ko yung pinto ng laki-laki. Gusto ko. Yung madam na yung inabot ng pagkamalas-malas. Hindi na niya sa IMC. Yung naghahanap siya ng kwarto, dala-dala niya yung mga items sa taas. Pasaklap nun, ano. Yung pala hindi pala doon, tapos naghahakot pa. Tapos sinawagan niya yung madam. Masaway eh. Ang system, imbis na ako na, pagdating dun sa may ko, nagkwento pa dun sa may madam. Ganong napahamak. Sinabi niya pa dun sa kliyente na nagpunta siya ng IMC. Hindi na lang naghanap ng dahilan eh. Na iba eh. Meron ng isang madam na sinasabi, nasiraan nasiraan si Hasan. Yun dito yung sa huling gumamit, ay sa may kon eh, yung, ito ba yung madam na yun? Madam Rosana. Yung alas 2, alas 10 ang schedule na, nauwi ng alas 3. Minsan din eh. Pati ako na nagsisikap na hindi magsinungaling. Natuturuan ni madam magsinungaling. Ah, wala ka nung isang araw na nandyan pa si Sir, nung Sabado. Akyat siya sa taas ba? Bising-busy man ako. Sabi ni Sir mo, meron daw ganito doon sa sa kubeta na ganyan. Sabi ko, meron. Sabi ko, kaso lang nabasag na, nakita ko doon sa ng CR nyo basag. Yung pang yung pang ng baygon, yung pang bago. Oo. Sabi ko, nakita ko nga doon, may basag yun doon isa. Sabi niya, sige, sabi niya. Sabi niya, sino nakabasag? Sabi ko, malay ko, pumasok ako doon sa kubeta niyo, basag na yun doon. Sabi niya, sige, sabihin ko nilang kay Sir mo na ikaw nakabasag. Sabi ko, hindi siguro. Bakit sabi ko, ituro mo? Sabi niya, i-acceptin mo na lang ngayon. Sabi ko, hindi ako nagbasag. Sabi ko, no, madam, sabi niya ngayon lang. Sabi ko, kamalayan ko ba dyan? Sabi ko, ituturo mo ako na hindi naman ako nakabasag. Dapat ang pamilya, siya na lang dapat ano? Eh, pag siya, di papagalitan siya. Sabi niya, sige, sabihin ko na yung kay Sir mo na aksidente nabasag mo. Sabi ko, hindi ako nakabasag. Okay pa. Talaga yun. Sabi ko, bakit mo ako anuhin mo? Kita ko lang naman yan doon, basag. Sabi niya, hindi, ngayon lang naman sabihin. Sabi ko, madam, hindi ako yan, hindi. Papahamak mo pa ako, alam mo naman yung bunganga ng asawa mo eh. Imbis na siya mag-amin na siya na lang Para shoulderin niya ka lang ano? tuturo ka pa, tapos pilitin ka pa niya, ngayon lang naman to. Hindi siguro kahit pa yan kalahat. Nung naisarado, nung naibuksan at ginalin yung isang gate na malaki ba? Kabano sa mata. Pabalik-balik. Paano kaya to? Iyaan lang, sabi niya. yung si Sir mo, ngayon magyayaw yung Tinawagan niya, ano gagawin ko doon? Sabi niya, hanapan mo ng paraan. Sabi ko, pinipilit ko na nga na ibaba. Nilambitin na nga natin. Inano ko nga rin yun. Inata ko nga rin ng wiper. Sabi ko, baka madala ba? Ganun talaga. Ang ginawa daw ng Oman, hinila ba yung wire na gano'n tapos hindi na bumalik. Ginawa niya Kuya Ricky, binaba niya, sumunod naman. Dalawa pa na sila ng Oman eh. Dalawa sila. Kasi takot na si Kulingay. Hindi niya alam kung paano tayo na nagagamit. Kaya malaki rin pala po din. Sabi ko nga Ay! Sabi niya, anuhin mo nga. Sabi niya, anuhin mo baka, alam mo kung paano. Sabi ko umulan kasi kaya sabi ko baka tumigas yung nun. Hindi talaga sirado na sabi ni Kuya Ricky. Sabi ko, nabuksan ko naman yan dati dyan. Nagbukas ako dyan nung nagpasip-sip si Sir ng bayara. Sabi ko, yan ang pinabuksan yung yung inutos niya nabuksan. Sabi ko, hindi ko na yan nabuksan mula noon. Kaya hindi ko alam. Nagkakalawang yung wire. Sabi niya, paano kaya? Sabi niya, makikita ni Sir mo sa camera. Ya Allah.
Ninenervous din pala si Karika. Ikaw nga, nandinervyos sa asawa mo. Kami pa kaya. Tapos ipamin mo pa sa akin. Ako pa nagbasag niyan. Hindi ko naman talaga binasag. Bakit siya? Hindi kasi nalaglag yun siguro. Kasi yung baka natamaan ng ano nila na minsan pag nagsasarado sila ng pinto. Kala mo pinto na bakal. Oo. Na ano ba? Naalog. Kaya siguro yun. Tama-tama naman na ako ang pumasok. Nakita ko siya. Siyempre, alam nga naman, pabayaan ko. Di din ang potapon. Aba, sabi ni sir. Sabi niya, sir mo, meron daw doon ganito. O sabi ko, meron nga yan. Pero sabi ko, nabasag. Nakita ko basag doon sa kubetan. Hindi, aminin mo na lang ngayon lang naman. Ay, hindi ba't ko aaminin yan? Hindi ako nagbasag, madam. Sabi niya, hindi ngayon lang naman. Oh, sabi ko kahit pa yan. Sabi ko, ay, hindi ako nagbasag niyan. Dire-diretso siya sa elevator, ay. Magaling ka kako mag-ano, ha? Hindi mo pa aminin na ikaw na lang nagbasag para wala ng problema. Mas konta nga na dapat sila na namin. Yan. Hindi, akala niya siguro kasi na itago ko. Kaya, dumiretso sa akin sa taas, bit-bit niya. Sabi niya, Hindi sinabi ko, mumila na lang. Mumila na ikaw na lang umami. galit na si Jana. Ano ba na? Sabi niya, ang ingay-ingay. Sabi ko, yan ang problema ko dyan. Maingay talaga. Wow, no choice sila. Kanya-kanya silang pasok sa kwarto eh. Silang sumbusuko sa boses ni Mumi na pag may katawagan eh. Hindi ko maintindihan ba kung duling ba talaga ako or sa ilaw.